kumakanta ng papuri, kaya may inisip ka magsira na ginawa niya o buhay ko'y sumisira. Hindi ginawa kaligtasan at kapayapaan ng puso. Sa akin ay iyong pinadamhan, kaya gusto nakilang kang talaga. O buhay ko'y sa iyo iaasa, upang makarating sa kanluran ng Ama. O Yahushua, dakila kang talaga. Ako'y magtitiwala sa iyo, Ina. Upang ang kaharian ng Ama ay pagsupong halaga. O Yahushua, dakila kang talaga. O buhay ko'y sa iyo iaasa, upang makarating sa kanlungan ng Ama. O Yahushua, dakila kang talaga. Yahushua, dakila kang talaga. O Yahushua, dakila kang talaga. As for me and my house, we'll serve Yahweh. We'll be holy and sing worship. We will not
Justice there you will. As for me and my house, we will serve you, Yahweh. We will serve you. You are holy, holy. There is no one else like you. You are holy, holy. There is no one else like you. We will not bow to the kings of men. We will not bow to the kings of men. We worship the King of Israel. We will not bow to the kings of men. We will not bow to the kings of men. We worship the King of Israel. You are holy, holy. There is no one else like you. You are holy, holy. There is no one else like you. Mga kapatid, tumayo po tayong lahat at sama-sama po tayong umawit ng pagsisimula natin sa awiting inihanda ng mga taga-Talisay sa ating pong opening song. Araw siya'y babalik. Tunog ng trumpeta, lahat makakarinig.
At tawagin po natin ang ating kapatid na si Brother Buboy upang magbigay po ng panalangin. Brother Buboy, ma-pray ka po. Tayo po'y panalangin. Dakilang Yahweh, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. Narito po kaming lahat sa inyong banal na harapan upang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang aming pong kagalakan ay di namin mabigkas. Narito po ang inyong mga likod na nasa inyong banal na pagtitipon sa araw na ito. Niluluwalhati po namin kayo at pinaparangalan sa araw na ito na kayo ang magnguna, maghari sa aming buhay upang ang buong maghapong ito ay nakalaan lamang po sa inyo. Tigit sa lahat, ang mga bagong bata na tatanggap ng inyong banal na basbas ay nandito rin po upang maging kabahagi ng iyong mga tinawag na anak. Patawarin po ang bawat sa aming pagkulang at pagkasala. At hinihiling po namin ng inyong banal na bendisyon na gagawad sa lahat ng nandito ngayon. At ang lahat pong ito ay dinadalangin namin at pinapaalam sa inyo na bawat isa sa amin nagkulang man at nagkasala ay alam namin na inyo kami lilinisin at bibigyan ng mahalagang bendisyon sa araw na ito. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito, hindi sa aming kalooban, na mangyari ang inyong kalooban sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Joshua Messiah. At itaas natin ang ating kamay at purihin natin si Amang Yahweh. Hallelujah! Ikaw ay nakita sa kapangyarihan. Bigyan mo kay Sister Vida. Happy Sabat po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. At ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain na pagkakaisa sa pag-aaral at pagpuri sa dakilang ating tagapagligtas. At salamat sa bawat assembly na naandito na nagkakaisa upang ipagdiwang ang napakahalagang araw ng ating dakilang lumikha. At bago po tayo tumuloy sa ating gawain muli, sama-sama po tayong sumigaw ng malakas, hallelujah! Isa pa po, laksan po natin, hallelujah! At ngayon po, bago
bago natin tawagin ang magpapakain ng espiritu natin at magbibigay ng karunungan na panglangit, ay tatawagin muna natin ang mga magsisipaghandog ng awiting papuri. At ito ay papangunahan ng taga makiling. Ang mga taga makiling po ang unang mahandog ng awitin. Mga madam ko, o sa mga kabataan na makiling, sige po, sige po. Sandali. Isa. Kayo ang pula. Ito na po mga kabataan ng makiling. Ang mga active na mga awit ng makiling. Ano po ang pamagat ng inyong kanta? Awitin na po nila sa pinto ng puso. Di ba, palakpakan po natin ng malakas.
Salamat po dun sa mga kabataan ng Makiling. Ay kids pa pala yan. Yung mga kabataan ay medyo kulang. Si Sister Eliza ang nandito. Yan po ang kanilang awiting papuri na sa pinto ng puso. At ngayon po, tatawagin naman po natin ang kabataan at ang mga youth ng Talisay Assembly. Dito, dito sa likod.
bumi pusong dumarating. Ating bumi pusong dumarating. Salamat po dun sa inihandog naman ng mga kabataan ng Talisay Assembly. At ngayon naman po, ay tatawagin na natin ang huling magbibigay ng awiting papuri na ihahandog naman ng ating mga kapatid na pinagmulan ng lahi ng mga manganganta. At tawagin natin ang Maligaya Assembly. Hindi pwedeng hindi magsama-sama ito. Hindi pwedeng hindi magsama-sama ito. Nagsama-sama ito nun sa Maligaya, kaya hindi pwedeng hindi magsama-sama ito ngayon dito sa unahan. Hindi pwedeng magsama-sama ito. Sa mga kabataan, sino ba ang gusto niyo magbigay ng awiting handog ngayon? At lagi naman ang yung mga sa isip-isip siguro ng mga kabataan ng mga kids. Lagi naman niya kami rin nahandog ng awitin sa Talisay. Siguro naman ay pabor na niya para kalatita. Ano? Hindi na talaga. Yan mga dalaga ng Maligaya. Dala na po. Dala na. Yan po, Dala na po. Mga dala na po. ang mga taga-Maligaya. Ang kanila pong aawitin ay Look for Me at Yeshua's Feet. Hello, Michael. Practice na yan. Ilang pinaka-practice? Hindi kailangan ng practice. Ready ako nga, One. Hindi. Look for me at Yasha's Feet. Kaya mo? Ikaw, kung ano kaya mo? Gitara na lang. Kaya kaya mo. Gitara na lang. Akala ko sila yung mga I live this. Huwag na lang mag-ganyan. Wag na kuya. 1, 2, 3. If I live this world of sorrow, sometimes before you do, just look for me in heaven, and we'll talk the ages through. But at first you fail to see me. Let me tell you where I'll be. I'll be thanking Yah, my Savior, for saving a wretch like me. But if you
soul. For I've been longing and I've been waiting for the precious Holy One to see. There I'll be through the countless ages. All look for me at Yahshua's feet. There I'll be through the countless ages. Look for me at Yahshua's feet. Salamat po dun sa inihandog ng mga taga-Maligaya. Kamusta ho ba? Ayos? Ayos po ba ang mga awitin ng una, pangalawa at pangatlo? Yes! Maganda po ba ang mga mensahe? Bago po natin tawagin din naman ang ating elder na si Brother Ising sa kanyang mensahe, ay hindi papayag pala na hindi may maghandog. At hindi papayag na hindi marinig ang mga boses nitong napakagaganda. Gusto niyo po bang marinig kung sino yun? Tatawagin daw po dito sa unahan ang lahat ng mga elder upang magbigay ng awiting papuri. Pinapangalaan ni Brother Victor. Ayun na po ang mga elder. Bye-bye! Susundan ni Brother Olivo, ni Brother Ising, ni Brother Muboy. Alisin mo nito. Alam niyo, huwag niyong gagayahin ang kanta ng elder, ah? Ako sa likod lang, back up nila. Madaya ka, Brother Victor. Si Brother Bobo yung hahawak nito. Hindi, lahat tayo na ganyan. Eh, Anong maririnig ko na lang. nakakantayin? May papuntang Maynila, papuntang Bicol, kasi Hindi namin mabasa eh. Pasensya na po kayo sa amin. Lahat po kami ay gumagamit ng salamin. ay susubukan ko. Sino pa ang kulang? Okay na? Si Gerson. Gerson, si Anderson, tinatawagan niyo ikaw. Brother Melchor. Brother Danny. Alright. Brother Danny, nasan ka? Danny Ibias. Brother Danny. Ano ba yan? Ay, may kulang tayo. Wala yung pugi nating kapatid, si Brother Ryan. Brother Ryan. Oo, yan pa, meron din mo. Brother Ryan. Dali, dali. Sabay na lang tayo at hindi na ano ka? Nasa may ka. Dito ka bro. Ay, dito ako sa likod. Kasama na ang mga aspiring. Elder. Okay na. Nakalangin. Ako nasasaktan kapag ilikang kailangan. Oh, Yahshua, dumating sa'yo. Panalangin ko sana'y dindin mo.
ay di mo ano ba? Panalangin ko kay Yahweh, buhay ko ay pagpalain. At naging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Sa bawat araw, sana'y naroon ako. Bakit kung kailangan puso ko'y nasasaktan, doon kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay payapa ay ganda, para bang nalilimutan ka. Panalangin ko kay Yahweh, buhay ko ay pagpalain. At naging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Sa bawat araw, sana'y naroon ako. Ang gusto lang kami. Wow. Salamat po sa bawat elder na naghandog ng awiting papuri na panalangin. At yan po lagi ang paborito niya mga elder na yan, yung panalangin na yan. Kasi yung mensahe ng awit, napakaganda po ng mensahe niya. At ngayon po, ay hindi natin patagalin. Pakinggan na natin ang mensahe ng ating kapatid. Ang kanyang ibabahaging pagkain pang espiritual. Tawagin po natin ang pinakang poging elder na si Brother Ising Sueco. Kaya mo na, tanggapin na natin yun. Mahirap kontrahin, di ba? Payag ba kayo noon? Okay. Sige. May narinig ako dito sa tabi ko kanina. Sabi niya, susulahin ko sana. So, i-request natin mamaya, si Brother Vic ang magsusolong kakanta. Payag ba kayo? Pilitin natin kumanta si Brother Vic. Pag hindi siya kumanta, wag na natin po siya papansinin. Okay? Okay. Brother Vic, sana wag po kayong magagalit. Okay, happy Sabbath po sa atin lahat. Okay. Ang team po natin ay what is the great day and who shall be able to stand? Gusto nyo bang pagsamahin yung dalawa? What? Parang mahina. Ang team po natin ay, mahalaga po ito. What is the great day and who shall be able to stand? Gusto nyo bang pagsamahin natin itong dalawa? Okay. Kung gusto natin pagsamahin itong dalawa, pag-aralan po natin, ito po ang request ko sa inyo. Maaari ko bang hiramin muli ang mga tenga niyo? Anong ibig sabihin nun? Okay, makinig. Huwag magkwentuhan sa kanino? Sa katabi. Di po ba? So, may pagkakataon na pwede kayong mag-note kasi importante ito. At hinihili ko rin po doon sa likod, lalo na si Brother Ryan kasi minsan lang kami magkita ni Brother Ryan. Kuminsan, pag nagkikita rin kami, nakbakbakan kami patungkol sa Bible. Brother Ryan, saan po ba kayo? Nakikinig. Okay, salamat po. So, ang sabi nga, sa Bible, sa isang chapter lang, makikita natin ang great day. Tatlo sa isang chapter ng Bible, ang great day na mangyayari sa mga lingkod ng Amang Yahweh. Okay? Great day na mangyayari sa mga hindi nananampalataya.
at great day, both mananampalataya at both na hindi mananampalataya makakaranas ng great day na ito. Ano po ba? Gusto niyo pong malaman? Parang ayaw. Gusto niyo po bang malaman? Okay. Eto, buksan po natin ang Revelation chapter 16. Isa-isahin po natin, basahin po ito. At humingi pa ako ng pasintabi. Ito sasabihin ko po ulit sa inyo. Tayong mga Pilipino ay merong kasabihan. Tama po ba? Pilipino ba kayo o hindi? Ba tayo? So, tayo bang mga Pilipino ay may kasabihan? Marami. Okay. Sundan nyo na lang po ako. Bato-bato sa langit, tamaan at magalit. Ang warning, tandaan nyo po ha, ang warning is not to condemn. Tama? Ito ay para i-save at para ano? To educate. So ulitin ko, ang warning is not to condemn. Kung meron man tayong mga kasama po rito na hindi natin kapananampalataya, humingi pa ako ng pasensya sapagkat dapat rin ito ay malaman nyo. Ulitin ko, ang warning is not to condemn, but to save and to educate. So, gusto ba nating matuto? Okay. Basahin po natin ang Revelation chapter 16. Buong chapter po yan. At kung sakali man medyo humahaba-haba, humingi na rin po ako ng pasensya, tiis-tiis lang po tayo ng konti. Sabi nga raw ni ni Brother Hyacinth, okay na yung 2 oras. Hindi ako papayag. Kailangan ang sermon na ito ay matapos po natin kasi hindi naman tayo magsasama-sama palagi. Yung sermon na ito ay matututo tayo at ito ay dadali natin saan? Sa lahat. Ibig lang sabihin nun, lahat tayo ay merong tungkulin. Yes. At lahat tayo, ang gusto ng Amang Yahweh ay marami tayong mahikayat upang ito ay ano? Maligtas. Okay. Basahin po natin ang Revelation. Meron na ako dito. Revelation chapter 16, verse 1. At pakitaas lang po ng kamay pag narinig yung hyper na ako or lumalakas ang boses ko. Taas lang po ng kamay kasi kuminsan hindi ko rin napapansin na talagang hyper na. Lumalakas ang boses. Pero sabi nga ng Amang Yahweh, pag tayo ay naglilingkod sa Kanya, dapat ano? Ano po? Pasigaw. Kasi sabi niya sa Isaiah 58 verse 1, tingnan, ulitin pa natin. Isaiah 58 verse 1. Ito po ay pahapyaw lang. Sabi rito, ano sabi diyan? Pabulong or humiyaw? Humiyaw ka ng ano? Malakas. Sino ang sinasabihan niya? Okay. Yung mga lingkod niya. Tama po ba? Or yung mga inutusan niyang ng mga elder. Ano kasunod? Huwag kang magpigil. Ilakas mo ay yung tinig na parang ano? Tanong ko po, ang tinig ko ba ay parang masakit sa tenga? Aray ko. Okay. Pero sabi rito, sumigaw. Huwag magpigil. Okay? Iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Ibig sabihin dito, apektado po tayong lahat. Tayo ba ay bayan ng Amang Yahweh? Yes. So, ang alam ng Amang Yahweh na meron tayong sinasalangsang na hindi natin alam. So, magbibigay siya ng warning para sa ating lahat. Di po ba? Ibig lang sabihin nun, ayaw ng Amang Yahweh na lahat tayo ay ano? Mapahama. Tuloy po natin. At sa sangbayan ni Jacob, ang kanilang mga ano? Kasalanan. So, ibig lang sabihin nun, bagamat tayo may head knowledge patungkol sa kaligtasan, meron pala tayong nagagawang kasalanan na hindi natin alam. So, ang sabi niya sa mga elder, humiyaw ka,
Isigaw mo? Ang tanong doon, pag humihiyaw ka at isagaw mo, masasaktan ba? Kung kayo'y masasaktan at ma-open, wag po kayo sa akin magreklamo. Saan po kayo magrereklamo? Sa Amang Yahweh, di ba? Kami ay, kumbaga sa kuwan, inutusan lang kami upang ipahayag ang alin? Ang kanyang kalooban. So, ang topic po natin rito ay, what is the great day and who shall be able to stand? So, may mababasa tayo sa isang chapter lang na nandoon ang tatlo. Yung great day ng mananampalataya, great day ng mga hindi mananampalataya, at yung great day na ang maapektuhan ang mananampalataya at hindi mananampalataya. So, ito po ang ating tutuklasin. Revelation chapter 16 verse 1. Sandali lang po. Magpapabango lang po ang matanda. Nakita niyo ito? Ito po ngayon ang pabango ng mga matatanda. Yung efficacy. Okay, basahin po natin. Verse 1, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula saan? Sanktuaryo, nagsasabi, sa 7 anghel, tumayo kayo at ibuhusin nyo ang 7 mangkok sa kagalitan ng Elohim. Okay? Bago po ko itutuloy, maaari po bang manalangin tayo? Yuko po na natin mga ulo. Ama naming Yahweh na mahabagin at makapangyarihan, salamat po Ama sa pribileyo na ibinigay niyo po sa amin upang kami ay makadulog muli ng buong puso. Salamat rin sa pagkakataong ito Ama, na patuloy Ama kami yung tinutulungan na ingatan naming banal ang araw pong ito upang kayo sambahin namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling ko po Ama na kami gabayan niyo po ng banal niyo pong Espiritu na sa aming pakikinig Ama sa inyong mga salita, kami pagkalooban niyo po ng wisdom upang ito'y maunawaan namin. Gayon din po Ama, humingi kami na kami patawarin niyo po sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po kami na magsisi ng buong puso. Ito po ang aking dalangin, hinihiling ko po sa pangalan ni Yeshua Messiah. Hallelujah. Okay. Bago natin tapusin, uulitin ko, maaari ko bang hiramin ang inyong mga tenga? Anong ibig sabihin nun? Makinig. Dito lang, nakapokus. Pakinggan niyo po lahat at pagkatapos noon, kung may katanungan po kayo, pwede niyong inot at mamaya lalayasan ko kayo, bahala kayo. Hindi, kasi mamaya ay pupunta kami sa Maligaya. Okay, verse 2. At tumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masasama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop at nagsisamba sa kanyang larawan. So, sino raw ang maapektuhan ng first plague? May tanda ng hayop. Okay. So, yung mga walang tanda, maapektuhan ba? Okay. Dito muna tayo. Mamaya na natin ipapaliwanag yan. Verse 3. At ibinuhos ang ikalawang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo gaya ng isang patay. At ang bawat kaluluwang may buhay sa mga tuwid ay nangasa dagat ay ano? Nangamatay. 4. Binuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa ilog at ang mga bukal ng tubig at naging dugo. 5. Narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon ng nagkaraan o banal sapagkat tumatol ka ng gayon. 6. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinanom mo sila ng dugo. Excuse me. Nakarapat-dapat sa kanila. 7. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, O Elohim, Yahweh na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Verse 8. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay sa kanya ang masunog ng apoy ang mga tao. So rito. At nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Yahweh na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang
luwalhatiin. Verse 10, ibinuhos ng ikalama ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, nagdilip ang kanyang karian, at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. 11, at sila'y namusong sa Elohim ng langit dahil sa kanilang hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nagsisisi sa kanilang mga gawa. Verse 12, ang ika-anim na mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang maghanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. 13, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, sa bibig ng bulaang propeta, at tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng palaka. 14, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Elohim na makapangyarihan sa lahat. 15, ito po ang ilagay natin sa mind. Kasi ito ang sabi ng ating tagapagligtas, narito ako'y pumaparito ng gaya ng magnanakaw. Ano ibig sabihin ng magnanakaw? Ibig bang sabihin nun, magnanakaw ang ating tagapagligtas? So ano ibig sabihin ng gaya ng magnanakaw? Ha? So hindi mo inaasahan. Tanong, kung tayo ba ay mananampalataya, hindi natin inaasahan? Inaasahan. Pero, hindi ko sinasabing alam natin kung anong oras, pero alam natin yung sign of the time. Di ba? Kaya lang sabi rito, ito ay sinulat hindi sa labas. Right? Kanino ito sinulat? So, kayo ang tinatanong dyan ng ating tagapagligtas. Sabi niya rito, ako'y pamarito gaya ng magnanakaw. So, ibig sabihin nun, hindi tayo aware na siya'y malapit ng dumating. Magbigay lang ako ng sample. Sa panahon ng kay Noah, nakikita ba nila na si Noah ay nagtayo ng building, ng ark? Yes. Nangangaral ba si Noah? Okay. Yun yung isang sign, di ba? Pangalawang sign, for 120 years nangaral si Noah doon sa mga tao. Okay? Ibig lang sabihin nun, ipinahayag niya ang judgment ng Amang Yahweh. So alam ba ng tao? Tayo ba alam natin ang judgment? Yes. Tignan natin ang pangyayari. Now, ang second sign ay nung natapos na ang ark, nakita nilang dumarating ang mga hayop. Di ba? 7 malilinis, 7 marurumi. Ibig lang sabihin nun, doon lang, sila ba ay nagtataka? Yes, magtataka sila kasi doon pa lang sila nakakita ng hayop na sama-sama pumupunta sa doong. At bakit sa doong pumupunta? Di ba? Samantalang sila, alam nila na merong judgment na darating pero hindi nila pinapansin. Okay. Pangalawang sign. Pangatlong sign ay hindi na para sa kanila, kundi para sa loob. Yung bang sa loob ay mananampalataya? Yes. Ang sabi ng Amang Yahweh, pumasok ka na at iyong pamilya, sinara ko ang daong at ilang araw bago nagawan? 1 week. Sino ang sinusubukan doon? Yung mananampalataya. Ibig sabihin nun, kahit na tayo, kung nandun na tayo sa loob ng ark, hindi natin alam ang ulan. Wala tayong alam. Di ba? Kasi first time pa lang silang makakita ng ulan, doon sa loob ay nag-uusap-usap na sila. Meron bang mangyayari? O wala? Ngayon, alam ba nila kung kailan na dumating ang ulan? Hindi. Kaya sabi nga rito, ako ay pumaparito sa inyo na parang magnanakaw. Pero sabi niya, tuloy po natin sa verse 15. Mapalad siyang nagpupuyat, nag-iingat ng kanyang damit, baka siya'y lumakat na hubad at makita nila ang kahihiyan.
Ang tanong dyan, anong damit? Ha? Ibig sabihin nun, teka muna, bibili ako ng pinakamagarang damit para hindi makita ang aking kahiyan. No. Ang sinasabing damit dyan ay yung robe of righteousness nino. Ni Yahshua, kasi sabi nga ni Yahshua, ayon sa pinag-aralan natin kahapon, without me, you can do nothing. Ibig sabihin nun, hindi sa sarili nating gawa. Di ba? Ang titignan niya kung di makita sa atin ang ang karakter ng ating tagapagligtas. Tanong, si Yahshua ba ay sinungaling? Tanong, kayo ba hindi sinungaling? Mahirap yun. Di ba? Pero ang ibig sabihin niyan, nasa process. Unti-unti. Tanong, si Yahshua ba nung siya'y inalipusta, gumanti ng alipusta? Tayo, pag inalipusta, anong ginagawa natin? Gumaganti. So, ibig sabihin ba noon, ang robe of righteousness ay nasa iyo? Wala. So, paano na ngayon yan? Ha? Yes. Ibig sabihin noon, wag po tayong mga ligtas na ako. Alam ko ang kaligtasan. Pero kung hindi makita sa bawat isa sa atin ang karakter ni Yahshua Messiah, may pag-asa ba tayo? Wala. Di ba? Totoo, na subject tayong to commit mistake. Tama po ba? Pero yung subject na yon ay tutulungan ba tayo na magbago? Yes. Kaya ibig sabihin, practice ang kailangan. Di ba? Ang sabi nga ni Yahshua Messiah, ganito, I can do, doon sa scripture, I can do all things through Yahshua Messiah. Kaya wag natin sabihin, ay hindi ko kaya yan. Then, para bang winawala mong kabuluhan ang salita ng scripture. Sapagkat sabi niya siya ang gagawa. Pero ang problema nga lang, ayaw mong sumang-ayon. Di ba? Gusto natin yung sarili natin. Right? Yung sarili nating righteousness. Di ba? Okay, tuloy natin. 16. Sabi rito, at tinipon sila sa dako sa Hebreo at tinawag na Armageddon. At binuhos ng ikapito ang mangkok sa hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na or natupad na. 18. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na raw dyan sabi, nangyayari kailanman mula na magkatao sa lupa. Isang lindol na raw? Lubang malakas at lubang kakilakilabot. Makaranas lang tayo ng lindol na 5 intensity or 4 intensity, natatakot na tayo. Hindi po ba? Pero ito ay ang ibig lang sabihin, ang lindol na ito ay global. Hindi lang lindol na ito na nangyari lang sa di ba sa ating panahon, narinig lang natin, nababalitaan lang natin lindol, di ba? At nababalitaan natin doon, saan. Pero ito ay hindi pa nangyayari. Bakit? Kasi ito ay global. Ibig sabihin, ito ay maapektuhan ng buong mundo. Okay. Ang sabi rito, yung global, sa verse 19, sabi rito, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3, at ang mga bayan ng bansa ay nangaguho. Ang dakilang Babylonia ay napag-alala sa paningin ni Yahweh upang siya'y bigyan ng inuming alak ng kabaksikan ng kanyang kagalitan. Ibig sabihin, ano ba yung alak? Dito lang sa simple, mabagsik. Ibig lang sabihin nun, sa mga nakaranas na umiinom, sino po? Wala namang problema yan. Sino po nakaranas ng umiinom? Okay. Pag umiinom ba kayo, meron chaser? Ibig sabihin nun, para hindi kayo masyadong itong kabagsikang alak ng ibubuhos ng Amang Yahweh, walang chaser. Anong ibig sabihin nun? Hindi. Ang ibig sabihin nun, wala ng awa. Right? Ang kabagsikan nito ng Amang Yahweh, dati sa panahon natin,
nung hindi pa nangyayari, binibigyan tayo ng time para magsisi. Pero, sabi nga, merong hangganan ang pasensya ng Amang Yahweh. Pag ayaw mo magsisi, darating sa iyo, yung mangyayari sa buong mundo na mabagsik. Ibig sabihin, wala nang habag. Lahat ay may tatak ay tatamaan. 20. At tumakas ang bawat pulo at mga bundok ay hindi na nasumpungan. 21. At malalaking granizo na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Elohim dahil sa salot ng granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang. Yes. Ito po ngayon. Pag tayo po ay nagbabasa ng Revelation, wag nating basahin lahat ay literal. Di po ba? Kasi kung babasahin natin ito ng literal, hindi tayo makakarating sa ibig sabihin. So ano ang dapat na maging guide natin? Para maunawaan natin to. Puntahan po natin ang 2 Peter chapter 1 verse 20. Ito po, tandaan po natin ha. Na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan na hindi nagbubuhat saan raw? Sa sariling pagpapaliwanag. So, ibig sabihin nun, ito ang guide natin. Pag babasahin nating Revelation, wag nating ilagay sa mind natin, ito ang ibig sabihin. Sapagkat, pag yun ang nilagay sa atin sa mind natin, magkanya-kanya ba tayong interpretation? Yes. So, maliligaw ba? Yes. Darating pa ba tayo sa tama? Yes. Bakit? Ito ang sabi niya sa 21. Sapagkat, ang sabi, hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Elohim na inuudyukan raw ng banal na espiritu. So, bago tayo magsisimula, bago nating tawag doon, hahalukayin. Kasi importante dapat halukayin natin ang bawat verse. Hindi tayo magja-jump. Diba? Okay. Ito yon. Sabi rito, sabi niya dito, ngunit, bago gawin ito, dapat na ilatag ang ilan mga pangunahing patakaran upang maunawaan natin at maiwasan ang pagdududa. Halimbawa, nagbigay ako sa inyo ng isang verse at nagbigay ako ng paliwanag. Kailangan sa ating isipan titignan muna natin kung ano ang guide na binibigay sa atin ng Amang Yahweh. Ang unang guide ay yung sinabi niya sa 2 Peter na walang private interpretation. Yun ang tandaan natin. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na walang propesiya na kasulatan na may sariling interpretasyon. Diba? Nakalagay. So, hindi tayo ang magbibigay ng interpretasyon. So, sino po ang magbibigay? Tali po natin. Bilang mananampalataya, sinabihan tayo na huwag magbigay ng sarili nating opinion kung ano ang ibig sabihin ng mga propetikong simbolo. Dapat nating payagan ang salita ng Elohim na tukuyin ang simbolo nito sa sariling kasulatan. So, sino ang ating guide? Sino ang papayagan natin na mag-interpret ng simbolong yon? Doon sa mga elder. Sino po? Ha? Okay, banal na espiritu. Sino po? Ano pa? Ha? Ang scripture. So mismo sabi niya, kung titingnan sabi ko rin, the language of the Bible, ano sabi? Should be explained by the Bible itself. Wala bang may kulay? Ano sabi? The language of the Bible should be explained by the Bible itself. So hindi tayo ang magpapaliwanag. Right? Kasi kung tayo magpapaliwanag, mawiwindang ba tayo?
Yes. Okay, tuloy po natin. Sabi niya, bilang mananampalataya, sinabihan tayo na huwag magbigay ng sarili nating opinion kung anong ibig, sabi niya, ibig ng isang prophetikong simbolo. Dapat nating payagan ang salita ng Elohim na tukuyin ang mga simbolo nito sa sariling kasulatan. Sabi kasulatan at tumutukoy sa simbolo. Ang ating mga pribadong interpretasyon ay ano raw? Walang silbi. Di ba? Walang silbi yung kanya-kanya tayo, walang silbi. So, magbigay ako ng sample para malaman natin na ang Bible ang nag-guide sa atin. Sabi rito, ang beast, pag meron tayong nabasang beast sa scripture, ito ay tumutukoy sa kingdom or nation. Basahin po natin ang Daniel. So, meron bang palatandaan ng Bible para mag-interpret? Yes. 17. 7 verse 3. Sabi rito, may binabanggit ba dyan? 4 great beasts. Sabi rito, ang 4 na malalaking hayop na magkakaiba ay nagsihahon mula sa lupa. So, alamin natin, ano yung beast na yon? Right? Basahin natin ang 5. Diyan lang rin. Sabi rito, and behold, another beast, a second like to a bear, di ba sa Tagalog? At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang uso. Now, verse 20, para malaman na natin kung ano bang ibig tinutukoy sa beast. Verse 20, sabi rito, at tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo at isa na sumipol sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatwid bagay, yung sungay na may mata at ang bibig na sasalita ng mga bagay, no, na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanyang mga kasama. 22. Ito na yung sinasabi. Ay, mali yan. 23. Ano sabi diyan? Kayo na po ang magbigay ng paliwanag. Ano sabi sa 23? Okay. Sabi rito, ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop, ano sabi? Ay magiging kaharian. Sa English, basahin natin. Mas maganda kasi sa English eh. Kunyari, mga foreigner tayo. Ang sabi ganito, thus he said, the 4th beast shall be, raw? The 4th kingdom. So, ngayon alam na natin ang ibig sabihin ng beast. Sumisimbolo yan saan? Kingdom. Right? Okay. Isa pa. Basahin po natin ang Daniel chapter 8. So, ibig lang sabihin noon, hindi nag-iwan na ang Bible na papayagan niyang mag-interpret ang mga tao. Mismo ang mag-interpret ay sino? Scripture. Okay. Daniel chapter 8 verse 2. Sabi rito, at ako'y may nakita sa pangitain, nangyayari nga ng aking makita, nasa Susan ako na palasyo na nasa lalawigan ng Ilam, at ako'y may nakita sa pangitain, ako nasa tabi ng ilog, ulay. Verse 5. Teka muna. Verse 20 na. Diretso na tayo sa verse 20. Para makita natin. Yung horn. Yung horn ba saan sumisimbolo? Verse 20. Verse 20. Diyan sa Daniel 8. The ram which thou sawest had 2, ano sabi? 2 horns. Are the kings of Medo Persia. Ibig sabihin, pag horn, binabanggit, ano raw? Kingdom or hari. Pero pag sabi rito, teka muna, wala namang kingdom sinasabi. Kung di kings. Right?
Okay, dagdagan natin, verse 22, para makita natin. Sabi ganito, now, or at tungkol sa nabali sa dakong tinatayo ng apat ay apat na kaharian ano raw? So yung horn pala ay sumisimbolo sa ano? Sa isang kaharian rin. So ibig sabihin, no, mismo ang Bible ang nagbibigay ng ano? Sarili niyang interpretasyon. Hindi tayo ang magbibigay. Tama po ba? Payag po ba kayo? Na ang Bible lang siyang magbibigay ng interpretasyon. Okay, dagdagan pa natin. Ang sabi ay ganito. Ang Biblia ay siyang magpapaliwanag ng kanyang ano? Sarili. Hindi natin dapat hayaan ang sinuman ay magbibigay sa atin ng kanilang opinyon or interpretasyon kung ano ang kahulugan ng hula sa Bible. Ang wika ng Bible ay dapat ipaliwanag ng ano? Sa pamamagitan ng Bible mismo. Sapagkat ang ating interpretasyon ano? Walang silbi. Bago tayo magtuloy, ito pa, tutuloy natin. Sabi rito, ang principle ng Bible ay reveal and enlarge. Ano ibig sabihin nun? Sample. Nanaginip ba si King Nebuchadnezzar? Yes. At ang panaginip niya ay metal? Yes. So, sa susunod ay sino nanaginip? Si Daniel. Ang ibig sabihin, nagpahayag ang amang Yahweh dito kay Nebuchadnezzar, pero pagdating kay Daniel, nagdagdag ba siya ng impormasyon? Yes. Yeah. Ibig sabihin nun, ipapahayag niya, then i-enlarge niya. Ibig sabihin nun, magkakatuwang ba? May katuwang. Yes. Yan. Ibig sabihin nun, doon sa binabasa niya, doon sa prophecy, meron siyang idinadagdag ng ano? Information para yung binabasa nating prophecy, maunawaan natin. Yes. Okay. Payag ba kayo ng gano'n? Yes. Oh, ito pa isa. Ang sabi ganito, ang prophecy ay hindi kagaya ng ano raw? Storybook. Di ba? Kasi sabi rito, ang prophecy, pag storybook, pag binasa natin, ang details ay ano? Pag nagbabasa tayo ng storybook, ang detail ba ay ano? Magkakasunod? Yes. Di ba? Magkakasunod. Pero sa scripture, ang details ay ano? Hindi. Meron tayong mababasa sa scripture, climax muna, kasunod ay ano? Detail. Tandaan nyo yan, ha? Ang prophecy, kuminsan, sabi niya, climax muna, and then, detail. Yan po, lagay natin sa mind, kasi dito yun papasok. Tapos, sabi niya rito, ang Bible prophecy kadalasan climax and detail at madalas hindi lahat ay ano? Literal. Kundi meron ano? Symbolism. So, every time pag nagbabasa tayo ng prophecy, kailangan natin sino? Anong utos sa atin? Manalangin muna tayo at hihingin natin ang guide. So, puntahan na natin ang Revelation 16, verse 1. Ang sabi ay ganito. Bago ko po umpisan, magpapasing tabi muna ako. Okay? Kasi kung meron pong masasaktan, huwag po kayo magagalit sa akin. Doon kayo magalit saan? Sa nagbigay ng hula. Okay. Sabi rito, sa Revelation 16, verse 1, unawain po natin. Sabi niya, at narinig ko ang isang malakas na tinig, saan raw? Mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Elohim. May tanong po ako. Bakit boses lang ang narinig ni John the Beloved? Ano po? Hindi, sabihin, narinig lang. Sabi niya, narinig niya, right? Pero hindi niya nakita. Anong dahilan? Kasi bawal makita siya mamamatay ang mga
Yes. Basahin po natin ang John chapter 1 verse 18. John 1 verse 18. Ang sabi, walang taong nakakita man sa Elohim, ang bugtong na anak na sa sinumpanan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. So, ibig sabihin, walang tao. Yan ang tanong. Hindi na ba natin makikita ang mukha ng Amang Yahweh? Pag nandun na tayo sa langit? Ha? Teka muna, hindi muna natin sabihin. Mahirap yung kasing espiritu. Sabihin, pag nandun na tayo sa langit, makikita ba natin ang Ama? Yes, makikita sa pero saan tanong ko, si Diyan, bakit hindi yan makita ang Ama? Ha? Okay, kasi si Diyan ay nasa katawang tao pa. Ngayon, tatanungin ko sa inyo. Buksan niyo po ang Revelation 13. Tingnan niyo ang pagkakasunod 13 verse 2. Anong sabi? May sinabi bang I saw? Yes. And the beast. Sa 13, tingnan niyo po Ang sabi niya rito, ang hayop na aking nakita. Nakita ba ni John the Beloved? Yes. Revelation 15. Verse 1. And I saw. So, yung mga bagay, nakikita ba niya? Bakit niya nakikita? Sapagkat hindi yun ang Elohim. Ito yung mga bagay na mangyayari sa ating panahon. Okay. Revelation 14:1. Diba? Ang sabi diyan, and I look, and lo, a lamb. So, sino raw ang nakita niya? Ang lamb. So, pwede ba nakita? Sino yung lamb na tinutukoy? So, nakita ba ni John? Bakit niya nakita? Sapagkat si Yahshua ba ay nagkatawang tao? Yes. Nakita ba nila dyan? Yes. So siya ay nagkatawang tao, nakikita. Pero sa langit, ay nakita rin niya. Si John. Kasi sabi niya, nakita ko ang anak ng tao na mayroong butas sa kamay. So ibig sabihin nung nakita niya may butas sa kamay, alam niya kung sino. Okay. Di ba? Tingnan natin. Verse 14. 14. Yun po rin. 14. Sabi rito, sa English basahin natin. And I look, and behold a white cloud, and upon the cloud one sit like unto Son of Man. So ibig sabihin nun, nakikita ba niya ang ating tagapagligtas? Yes, pero yung mukha ng ating Amang Yahweh, sa panahong yun ay hindi pa niya nakikita. Ang tanong, may pag-asa ba tayong makikita ang mukha ng Amang Yahweh? Okay, sagot kayo ng sagot Saan po sa Bible? Sorry po Ginigising ko lang po kayo. Babasahin po natin sa Revelation 22, verse 3. Sabi sa verse 3, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa. So ano ibig sabihin ng sumpa? Ano ba yung sumpa? Hindi yun ang sumpa. Ang sumpa pala yung kamatayan. Sabi kasi, the transgression of the law is sin, and the wages of sin is Lahat ba tayo tinamaan ng sumpa? Yes. So, sabi roon, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ni Yahweh at ng kordero raw naroroon at siya'y pagliring ko niyang mga alipin. Ano sabi sa verse 4? At makikita nila ang kanyang mukha. Ako gusto ko makita. Kayo ba? Gusto niyo makita? Okay. Pero kung ang
ang tawag nito, ang robe of righteousness ni Yahshua Messiah ay wala sa atin, makikita ba natin? Ano ang mangyayari sa atin? Masusunog tayo. So, ibig sabihin nun, habang nandito pa tayo at may pagkakatupang sunugin ng ating tagapagligtas ang masama ng ating ugali, masamang ugali, masunog nyo na. Right? Sapagkat pag dumating siya at ang nananatili ang masamang ugali natin, ano ang mangyayari? Sunog tayo. Kasi kung titindaan mo lang, diba? Kung titignan natin yung senaryo, ang sabi ni Moses, nakita niya ang punong kahoy na ano? Nasunog ba? Bakit hindi nasunog? Walang kasalanan yung puno eh, di ba? Patuloy na ano? Nagliliyab. So, kung halimbawa tayo'y mananatili sa ating lumang pagkatao or katigasan ng ating ulo or binibigyan natin ng sarili nating katwiran ng ating sarili, anong mangyayari? Masusunog. Pero ito lang tandaan natin. Lahat tayo ay subject to commit mistake. So, sa panahon na subject to mistake, naunawaan ba yun ng Amang Yahweh? Yet. Pero, ang sabi ng Amang Yahweh, dapat hindi na kayong mananatili sa ganyang kalagayan. Dapat nagtutungo tayo saan? Perfection. Pero ang tao, pag nakarinig ng perfection, anong sabi? Ay, walang makasunod ng ganyan. Di ba? Pero gusto ng amay perfect. Di ba? Pero hindi tayo ang gagawa. Hayaan natin na ipagkaloob natin sa Amang Yahweh na tayo tulungan na Kaya nga, pag ang will natin ay hindi mo isinuko sa Amang Yahweh, magiging perfect ka ba? Hindi. Yan ang kalaban ng bawat isa sa atin. Di ba? Ay, hindi ko kayang ibigay. Dapat yan. Sabi nga ng ating tagapagligtas, you cannot serve two master. Pag ang will mo ang siyang nananatili sa iyo at ang will ni Yahshua ay nasa labas, okay, bigyan ko ng example. Ang Church of Laodicea, yan ba yung church ng Laodicea ay church ba ng Amang Yahweh o hindi? Church. Pero saan si Yahshua? Nasa labas. Kaya sabi nga ni Yahshua, ako'y kumakatok. Bakit? Lingkod tayo, church tayo ng Amang Yahweh, pero nasaan ang ating tagapagligtas? Nasa labas. Bakit? Sinong nasusunod? Sasabihin natin, diyan ka muna, aking Elohim. Kasi hindi ko pa naranasan yung ibang bagay eh. Pwede ba maranasan ko muna? Hindi ka naman pipilitin yan. Bahala ka, di ba? Meron kang kalayaan na Pumili. Pero hindi mo mapipigil ang sign of the time. Mapipigil mo ba? Sasabihin mo, Amang Yahweh, sige na, pagbigyan mo na ako. Gusto ko muna itong maranasan. Right? Okay. Hindi ko nahahaban kasi mahaba to eh. So, ang ibig lang sabihin, kaya hindi niya makita ang Amang Yahweh sapagkat wala pa siya sa glorified bodies. Verse 2. Tandaan natin na verse 2, ganito ang sabi. Sabi rito, at tumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop at nagsisamba sa kanyang rawan. Sino po ang tinamaan ng first plague? Yung merong tatak. Pag walang tatak, okay. Ang tanong, anong klaseng sugat? Yung bang sugat, siya ang nagbigay? O ang klaseng sugat dahilan mo kung bakit ikaw ay nagkaroon ng sugat? Ikaw ang may dahilan kung paano ka nagkaroon ng sugat. Bigyan kita ng sample. Ito raw ay great, sabi rito sa English, ang sabi dito ay grievous. Ibig sabihin nun, matinding sugat. Okay. Bigyan kitang sample.
Sino nang nakaranas rito na mayroong pigsa? Hindi nyo pa naranasan, no? Ay, nagkaroon ng pigsa? Okay. Pag ikaw'y tinamaan ng pigsa, masakit ba o hindi? Umikirot ba lagi o hindi? Umikirot. Grievous ba yun sa iyo? Hindi. Okay, bigyan pa tayo isa. Pag ikaw'y nasugutan, halimbawa natuklap itong daliri mo at nagkaroon ng nana, masakit ba o hindi? Masakit. At lagi bang kumikirot? Pag nasagi na yung kapa, anong ginagawa mo? Tarantado ka. Sabi niya, lumayas-layas kasi ang sarap ko. Sabi niya, sakit, di ba? Pero itong flakes na ito, na mararanasan sa darating na panahon ay tatamaan at grievous. Tandaan nyo, unang flake ano, tinamaan? Ay mark of the beast. Lahat ba ay tatamaan ng mark of the beast? Lahat ba ay tatamaan? Nung merong mark of the beast? Yes. Wala yan kasi sabi nga sa 13, lahat ay bibigyan ng ano? Tanda. So, wala exception. At in-specify pa niya kung sino yung bibigyan. Malaya, leader, ano pa yan? Punta na nga natin. So, Revelation 13. Yan. Verse 16. Ang sabi rito, ang lahat maliliit, malalaki, mayaman, dukha, mga laya, mga alipin, pinagbigyan ng isang tanda. So, ibig sabihin, lahat ba magkakaroon? Yes. Bakit kailangan magkakaroon? Yan ang tanong ko bakit kailangan magkaroon? Kahit na yung pinakasal lugar, sabihin na natin, pasintabi po, yung sa inyo, ang sa amin, ang pagkakaalam natin doon sa mga kwan ay ita. Pero dito ay ano? Biho. Di ba? Bakit pati sila meron? Kung tutuusin, di ba? Sapagkat darating ang panahon, mawawala ng cash. O sabihin, magiging cashless society. So, anong gagamitin? Card. Pati sila ay ano? Magkaroon. Bakit? Kasi yun ang means nila upang sila ay ano? Makabili. Kasi sabi doon, ang wala noon, hindi makakabili. At bakit? Kasi wala na tayong hawak na ano? Cash. Kaya yung pong may pera sa bangko, please lang withdrawin nyo na at bigay nyo sa akin. Ano? O sige, hati na kami ni Brother Victor. Pangako yan, Brother Vic. So, ibig lang sabihin nun, kaya binigbigyan ng tanda, ibig sabihin, portion yan ang... Okay? So, tingnan natin yung sequence, di ba? Matututo tayo. Sabi niya, una, sabi niya, nagkaroon ng sugat. Doon muna tayo. Then, pangalawa, ano raw sumunod na plague? Verse 3, basahin niyo po. Una, sabi niya, nagkaroon ng matinding sugat. At ang sugat na yun ay buong katawan. Right? Verse 2. Ano sabi sa verse 2? Sa verse pala 3. Verse 3. At ibinuhos ang ikalawa ang kanyang mangkok saan raw? Sa dagat. At naging dugo na gaya ng isang patay at ang bawat kaluluwang may buhay, ano raw? Sa makatuwid ay... So, alam natin kung sino ang nakatira sa dagat. Sino po? Isda. Pag yan ay, isipin nyo, ang lahat raw ng may buhay sa dagat, ano mangyayari? Lulutang ba o hindi? Ano mangyayari pag lumutang? Mabaho. May sugat na silang mabaho. Meron pang ano? Mabahong dagat. Bakit doon niya ibinuhos? Bakit niya ibinuhos yun? Ha? Yes. Kasi ngayon, kung titignan, ang food industry, di ba? Kaya nakakapagpadala ang mga pagkain sa iba-ibang kuwan dahil saan? Barko. Okay? So,
Pag yan namatay, magkukulak ba ang food industry? Yes. Pangalawa, makakapag-drive pa ba ang mga tripulante? Bakit? Hindi po, kasi may sugat sila eh. Right? At yung sugat nila, ayaw nilang ano? Makanti. Tandaan natin. So, kumbaga sa, halimbawa, transportasyon, makakapag-drive pa ba siya? Hindi na. Sa restaurant, makakapagluto pa ba siya? Hindi na. Yung nagtatrabaho sa electric company, makakapasok pa sa trabaho? Hindi na, kasi lahat ay ano? Ano? May sugat? Wala pang pagkain. Bakit? Bakit doon ibinuhon? Sapagkat sa panahon natin, ang walang tatakraw ay ano? Hindi makakabili at hindi makakakain. So ang ginawa ng iyan ang parusa ninyo sa aking bayan, mawawala rin kayo ng ano? Pagkain. So buong mundo ba yun? Apektado? Okay, may sugat na? Wala pang pagkain. Verse 4. Ang sabi rito, at binuhos ang ikatlo ang kanyang mangkok sa ilog, sa bukal ng tubig at naging dugo. 5. At narinig ko ang anghel ng tubig nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan o banal sapagkat tumatol ka sa gayon. Verse 6. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at propeta at pinainom sila ng dugo. Okay. May sugat sila? Yes. Makagalaw ba? Hindi. Wala pagkain? Hinang-hina na ba sila? Yes. Anong kasunod? Walang may inom. Sapagkat ang sabi, pag walang tatak, kontrolado ba nila ang water? Yes. Yes, kontrolado. Huwag natin sabihin na, ay hindi, may tubig ako mabibili. Pag wala kang tatak, kawawa naman pala tayo. Tignan niyo yung flakes, di ba? Titignan natin yung ibig sabihin nun kung paano sinusunod. Kasi ang ginagawa niya, ito ang parusa mo sa aking tao. Ano yung pinaparusa sa tao? Pag wala ka dito, kagaya, pasintabi. Ay, ang government ba, tingnan natin, nung nagkaroon ng pandemic, pinilit mo niyan lahat magkaroon ng vaccine? Yes. So, pag walang vaccine, ano? Hindi ka makakalabas, hindi ka makatrabaho. Pero yung vaccine sa ngayon yan, may pag-asa pa tayo. Kasi hindi pa yan yung final. Merong kasunod. Okay? So, yung tignan natin yon. Ibig sabihin nun, dito lang ay nakita na natin ang pangyayari na kinokontrol ng government, trabaho mo, pagkain mo, tubig mo, at ang, ano pa? Kalusugan. Ang sabi niya, pag wala kang vaccine, madali ka bang maapektuhan? Yes. Right? So, tignan mo, di ba yung sequence? Okay. Sunod natin, verse 8. Verse 8 and 9. Yung 4 plagues. At ibinuhos ng ikapat ang kanyang makok at sa araw binigay nito ibinigay nito sa kanya na masunog ng apoy ang tao. Verse 9. At nangasunog ang mga tao sa matinding inig. Ano ba yung scorch? Kasi sa English nakalagay ano? Scorch with great heat. Ano yung sabihin nun? Kasi dito sa Tagalog, nakasunog. Di ba? Pag ikaw'y nasunog, anong mangyayari sa'yo? Matay ka. Pero sabi sa English, scorch. Or sabihin, matinding init na mag-iinis sa iyo. Tanong, lalo na sa Maynila, pag walang kuryente, ang mind mo ba ay nasa mind ng makatinoan o wala? Bakit? Visit mo nga ito, sabi niya. Ang init. Pero ang init na ito, hindi lang ganon. May sugat na sila, wala pang makain, wala pang mainom. Ano ba kasunod? Kahit saan sila magtago, mainit ba? O, pag mainit, anong nararamdaman ng sugat mo?
Gusto ba nating maranasan yun? Matindi, di ba? So, binuhos. And ang tanong, bakit sa araw ibinuhos? Kasi po, mayroong dahilan. Pero, wag muna natin yan. So, sabi dito, sa fourth plague, binuhos sa araw. Then, sa 10, verse 10, tandaan niyo mabuti ha. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast. So, saan raw binuhos ang fifth plagues? Ha? Specific. Hindi mararasan ng buong mundo, kundi ang makakaranas lang ngayon, no? Sa luklukan ng beast. So, ano ang binuhos niyang fifth? Darkness. Ibig sabihin nun, pag sinabi nating darkness, halimbawa sa gabi, pag pinikit mo ang mata mo, may maaninag ka ba o hindi? Meron po. Pag pumikit ka sa gabi, meron. Pero ito, ang sinasabi ng pusikit ng kadiliman. Hindi nila makikita yung harap. Di ba? Yan ang tanong. Meron na silang sugat, wala pa silang pagkain, wala pa silang tubig, mainit pa, kasi sunod-sunod yan, di ba? Pangalawa, madilim pa. So, anong gagawin nila? Nakaupo lang sa isang tabi, di ba? At pag nakaupo sa isang tabi, ano mangyayari? Mas lalong mararamdaman nila yung sakit. Di ba? Pag yung halimbawa may sakit, maliwanag. Ang ginagawa lang natin para ma-divert, ano ginagawa natin? Lalakad, di ba? O ano man ang gagawin